Alright. Ito na yung sinasabi ko. Okay. It's time. So, ayun nga. What's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So, nandito tayo ngayon sa may Mitsukushi Pulilan Branch para sa update natin dito sa dalawang motorcycle na to. Alin nga ba ang mas sulit para sa inyo? Itong Model T 150 o itong Icon 150? So, umpisa na natin yung vlog at yung comparison video para sa dalawang unit na to. Nice yan. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14. So yun nga, para sa kanilang price, papakita ko na lang din yung price ni Icon 150. Sulit nga ba sa inyo? Sa tingin nyo? Comment nyo ngayon sa baba para at least malaman natin or malaman din ng ibang mga gustong bumili nitong motorcycle na to. Ayan. So dito rin sa Euromotor Model T 150 para sa presyo niya na ayan, papakita ko na lang din sa inyo, di ba? So kuta natin muna bago natin i-walk around or i-comparison video itong dalawang motorcycle na to. Ayan o. Dito rin sa side. Ayan. Yun. So, umpisahan natin. No? Ano nga ba ang mas trip nyo dito sa dalawang motorcycle na to? Pero para sa akin, parehas sila. Parehas pa lang. No? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, parehas silang sulit. Kasi meron tong meron tong si Model T na carb type din compared din dito. So wala tayong kasing carb type dito. Ito EFI yung papakita ko sa inyo, pero wala naman silang masyadong pinagkaiba. Yung ano lang carb lang tsaka yung EFI. Sa price, papakita ko na lang din siguro yung carb type tsaka yung EFI para at least mapagkumpara nyo din kung alin ba ang mas trip nyo sa Model T, kung carb type ba o EFI. Okay, so umpisa natin. 16, today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly. Dito sa kanyang handlebar kay Icon, ayan, maganda yung datingan niya. Tsaka mas matulis to. Mas mukhang aggressive tingnan. Meron din tayo ritong brake lock, okay? Then dito rin kay Model T, yan, meron din tayong brake lock dito. Tsaka maganda rin yung itsura or yung design niya, no? Mas ma-appreciate ko rin yung design nitong kay Model T. Yan, iba rin yung datingan, medyo maliit lang siyang konti. Ito naman, mahaba lang siya ng konti lang naman. Yan, parang ano siya, parang Aerox type yung datingan dito. Lalo dito sa may windscreen niya. Kasi ito naman wala siyang windscreen Parang talagang naka-assembly na siya dito So sa baba niya, dito kay Icon, maganda yung style. Tsaka malapad. No, parehong malapad. Tsaka pinagkaiba lang talaga rito yung assembly ng ating park light and signal light. Ayan. Ito rin, 'di ba? Kakaiba lang din yung design dito. Meron tayong park light and then yung signal light niya rito. Then meron tayo ritong emblem ng Euromotor. Tapos yan yung design niya. So parang feeling ko mas malapad tong si Model T compared dito kay Icon. So hindi ko na susukatin, no, pero kayo nang bahala, no? So dito rin yung emblem ni Keyway naman. Yan. Mga unique style talaga yung itsura nila. Halos parehas din silang maganda Pero napansin natin dito habang iniikutan natin, itong si Icon, mas maliit siya ng bahagya yung kanyang headlight, no? Pero LED na halos lahat. Kahit itong si Model T is LED na halos lahat ng mga ilaw nila. Kaya masasabi natin na nice, good job. So LED, tapos tingnan nyo yung kay Model T. Mas malaki siya.
Tsaka mas masungit siyang tingnan compare dun kay Icon 150, di ba? Yan. So LED rin yan, tsaka split type din. Yung kanilang front fender, halos maganda rin parehas, bulky parehas, and naka-telescopic fork sila parehas. Naka-single disc brake din tayo rito, pero itong sa Icon is naka-single pot caliper. Pero itong si Model T, naka-single disc brake tayo dito, pero naka-dual pot caliper tayo rito. Tsaka tubeless na rin to parehas. Yung size dito ni Model T is 90 by 80 by 14. Kay Icon is 80 by 90. Malaki yun. Yung kay Model T. Para sa tires niya. Ayan. Para tayo rito, merong gulay board. Ayan. So dito rin nilalagay yung ating battery. Kay Icon, dito rin sa baba. Dito rin kay Model T. Okay? Tapos dito naman sa side stand niya, si Model T, meron tayo ritong kill switch. Samantalang si Icon is wala tayo ritong kill switch. Sa handlebar, para silang naka-upright position, naka-digital panel na rin tayo rito kay Icon. And dito rin kay Model T, naka-digital panel na rin tayo rito. Sa mga switches niya, halos hindi nalalayo. Looks premium din, no? Mukhang hindi siya tinipid kahit dito kay Model T. Para silang merong USB port tsaka side pocket. Pero kagandahan dito kay Icon, dalawa yung USB port niya. Yan, pwede kayong yung regular USB tsaka iPhone. Kay Model T, meron tayong isang USB port dito. Sa ignition niya, same sila ng style. Dito rin binubuksan yung ating upuan. Same din yung kay Icon. Okay, para silang merong utility hook. Halos di nalalayo yung design nila dito sa bandang ibaba. Sa upuan, paras maganda. Kay Icon, maganda rin. Ayan, mukha siyang premium datingan niya. Tapos dito rin kay Model T, maganda rin yung style. Ayan. Pero tingin ko mas malaki itong compartment ni Model T compare dito kay Icon. Tapos malinis lang din tingnan yung ating gas tank dito. Gas tank din tayo rito. And then yung ating grab bar, ang laki ng grab bar dito ni Icon. Tapos dito medyo payat lang yung datingan ni Model T. Ayan. Sa kanyang taillight na parehas silang unique style. Ayan. LED rin to. Ito yung kanyang signal light and plate light, may reflector, tapos yung kanyang rear fender dito. Tapos dito naman yung kanyang taillight para kay Model T. Yan. Unique din to kasi meron siyang letter T and then LED rin yan. Halos hindi nalalayo yung design nung kanilang signal light and yung fender dito sa likod. Ayan, halos parehas lang din. So, kay Icon, naka-air-cooled din to parehas. Pero si Model T kasi meron siya ritong cover, no? Tsaka maganda yung style, napaka-futuristic niya. Pero yung kay Icon, yan, simple lang, okay? Lang exhaust, halos hindi nalalayo. Parehas lang din sila nung design, yung looks. Then meron din silang swing arm, para silang may tire hugger, naka-monoshock, and naka-drum brake dito sa likod. Parehas. At yung size dito sa Model T sa likod is 180 by 14. Tubeless na rin yan. Dito naman kay Icon, ang size dito is 90 by 90 by 14. So tubeless na rin to. Sa panggilid nila, sa panggilid ni Model T is naka ESP Plus tayo rito. Wala tayong kickstart para sa kanyang panggilid. Okay? Yung ating style nga pala ng foot pegs, ganito yung itsura. And dito naman, kay Icon, ayan, naka-kept naman tayo rito or Keyway Extra Power Engine. Meron tayong kickstart dito. Ito naman yung style para sa kanyang foot pegs, para sa angkas. Yan, mas maganda yung style nito eh. Kay Model T, nagustuhan ko rin dito yung kanyang emblem. Napaka-premium nung datingan. And then, dito naman kay Icon, decals naman siya. Pero sana magkaroon din sila ng emblem na Icon. Baka naman, di ba? So, yun nga. Sakyan natin yung motorcycle. Para sila natin sakyan. Para at least, para dun sa mga nagbabalak or 5 to na kagaya ko, meron tayong reference ng Model T and Icon 150. Kung alin bang mas bet nyo sa dalawang to. Okay?
So ayun na nga, para sa 5 na kagaya ko, kay Icon 150, abot din natin siya. Kay Model T, abot din natin siya. Hindi naman tayo masyadong tingkayad. Saktuan lang, hindi tayo hirap, tsaka magaan yung parehas yung motor. No, halos parehas din sila ng seat height. Okay, hindi nalalayo kahit malaki yung gulong ni Model T tsaka sa gulong ni Icon. Ayan. So maganda parehas yung bounce nung kanyang harap at likod. Ganun din si Model T. Yung kanilang turning radius parehas is maganda. Okay? So para sa mga beginner na gusto magkaroon ng bike, no? Pwede itong dalawa na to. Pwede nyo pagpilian, no? Nasa sa inyo na lang kung ano yung mas trip nyo. Halos hindi rin naman sila nalalayo ng design. So puntahan nyo na lang dito sa may Mitsubishi Pulilan branch para sa mga gusto magkaroon ng motor ngayong 2024. Okay? Ayos na ayos yan. Oo nga pala, ito nga pala ay combi brake. Napansin natin dito, pag pinipiga natin tong si lever, sumasabay yung lever dito. Pansin nyo, pipigayin ko yung lever sa likod, sumasabay siya. So napaka-safe niyan kasi combi brake parehas. No, pag press din natin dito, sumasabay din yung kabila. Yan, sumasabay din siya. Mararamdaman mo yan, no? So yan. So yun nga mga best, no, itong dalawa na ba to ang motor na hinahanap nyo. Kung ito na nga ay markahan nyo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Babush.